Usap-usapan ngayon sa NBA World ang isang mainit na debate tungkol sa Los Angeles Lakers. Mas maganda ba talaga ang takbo ng team kapag wala si LeBron James? Ito ang narrative na mabilis kumalat sa social media matapos manalo ang Lakers laban sa New York. Pero ayon kay Stephen A. Smith, sobra raw ang reaksyon ng ilang fans at critics. Sa kabilang banda, may ibang analyst naman na nagsasabing may basehan ang argumento. At habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang interesting development sa Lakers roster, ang shooting performance ni Luke Kennard na pinupuri mismo ni JJ Redick. Kaya sa video na ito, himayin natin ang mga pahayag ni na Stephen A. Smith, Brian Windhorst, JJ Redick at Luke Kennard at kung ano ang ibig sabihin nito para sa Lakers ngayong season. Unahin natin ang sinabi ni Stephen A. Smith. Ayon sa kanya, masyadong minamaliit ng ibang fans ang konteksto ng panalo ng Lakers. Sinabi niya na tinalo lang ng Lakers ang isang New York team na hindi naman maganda ang laro sa gabing iyon. Sa stats pa lang, makikita na agad ang problema ng New York. Nasa paligid lang ng 42 hanggang 43% ang kanilang field goal shooting at nasa 19 hanggang 20% lang mula sa 3-point line. Dagdag pa rito ang maraming turnovers na lalong nagpahirap sa kanilang opensa. Kaya ayon kay Stephen, hindi raw patas na gamitin agad ang game na iyon para sabihing mas maganda ang Lakers kapag wala si LeBron James. Pero hindi lahat ay sang-ayon dito. Si Brian Windhorst ay may ibang panaw. Ayon sa kanya, kung titingnan ng numbers, may argumento na mas nagiging epektibo ang Lakers kapag wala si LeBron sa lineup. Ipinaliwanag niya na kapag magkasabay magaglalaro sina Luka Doncic at Austin Reeves, nagiging napakasolid ng offensive flow ng Lakers. Mas mabilis ang bola, mas malinaw ang spacing, at mas nagiging aggressive ang dalawang guard sa pag-create ng plays. Sa madaling salita, sinasabi ng data na gumagana ang kombinasyon ng Luka at Reeves bilang pangunahing playmakers ng team. Habang pinagdedebatehan ang role ni LeBron sa team structure, may isa namang player na tahimik na gumagawa ng malaking impact, si Luke Kennard. Ayon kay JJ Redick, bihira sa NBA history ang makakita ng player na kayang magtapos ng season na may 50% shooting mula sa 3-point line. Sa buong kasaysayan ng liga, 8 beses pa lang ito nangyari at 6 na players pa lang ang nakagawa nito. Isa sa mga iyon ay si Steve Kerr na nagawa ito ng 3 beses. Ngayon, may pagkakataon si Luke Kennard na maabot ang milestone na iyon. Sa kasalukuyan, nasa paligid ng 50% ang kanyang shooting mula sa 3, habang may natitira pang halos 18 games sa season. Ayon kay Redick, talagang nag-develop si Kennard bilang isang elite shooter. Sa practice pa lang daw, kaya niyang magpasok ng 88 hanggang 89 na catch-and-shoot threes sa bawat 100 attempts. Nang tanungin kung ilang shots naman ang kayang ipasok ni Kennard, biro ni Redick, posibleng nasa 90 pa raw ito. At para kay Kennard mismo, malaking tulong ang presence ni na Luka Doncic at Austin Reeves. Ayon sa kanya, simula nang mapunta siya sa Lakers, ito raw ang ilan sa mga pinaka-open looks na natanggap niya sa buong career niya. Kapag may dalawang elite playmaker sa court, natural na mas maraming defensive attention ang napupunta sa kanila. Ibig sabihin, mas maraming pagkakataon para sa isang shooter tulad ni Kennard. Dagdag pa niya, may ultimate green light daw siya sa Lakers system, kaya hindi siya nagdadalawang isip kapag may pagkakataon siyang tumira mula sa labas. Ngayon, ang tanong para sa inyo mga ka-bench reaction, sa tingin ninyo, mas gumaganda ba talaga ang sistema ng Lakers kapag wala si LeBron sa court o simpleng situational games lang ito? At kung magpapatuloy ang ganitong performance ni na Luka, Reeves at Kennard, posible bang ito na ang bagong identity ng Lakers offense? Comment down below ang inyong opinion. At kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng NBA analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-follow ang Bench Reaction PH para sa mas marami pang Lakers updates.